Mga katambay, mga kababayan, kamusta po ang lahat? Muli po, nagbabalik ang inyong katambay. Si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, noong nakaraang araw po mga tambay, ay talagang siya na po ang pinaupo ng COMELEC bilang congressman po ng 6th District po ng Maynila, mga kababayan. Tinalo niya po si Joey, I think si Joey Uy, o mga kababayan, ng, yung nanalo po mismo. Yung mismong nanalo, ibinoto po ng majority po ng District 6 ng Maynila ay siya po ngayong hindi pinaupo dahil daw po sa issue ng citizenship. Pero napakaraming issue ng citizenship, mga kababayan, ay hindi po ito hindi po ito pinayagan po makaupo mga tambay. Pinayagan po ng COMELEC. Pero ito po, pakinggan po natin. Isa pong pastor ito. Nakakalungkot lang po mga kababayan. Ano? Yung binoto ng taong bayan, pero pagdating sa COMELEC, sila ang masusunod. Ito po mga tambay. Benny Abante officially back in Congress. He has been proclaimed Manila's 6th District Representative after the COMELEC nullified the proclamation of Joey Uy. Joash Malimban has the details. He joins us now from Manila. Joash, go ahead. That's right, Mai. Benny Abante has been officially proclaimed as the duly elected representative of Manila's 6th District. This comes after the Commission on Elections, ANBANC, issued a certificate of finality and entry of judgment on its proclamation annulment, ruling against Joey Uy yesterday. Abante said he believes the rule of law prevailed in the poll body's decision, pointing to his rival Uy's citizenship issue. Just days after the May 12 elections, Abante filed a petition arguing that Uy is not a natural-born Filipino, a violation of the qualifications for a congressional candidate. Last week, Uy attempted to submit his proposed measures for the 20th Congress, but was reportedly turned away as his name was allegedly not included in the official roll of House members. Abante said he remains hopeful, but will respect whatever decision the House of Representatives makes regarding the congressional seat for Manila's 6th District. Meanwhile, a petition filed by Uy's camp against the COMELEC ruling is still pending before the Supreme Court. COMELEC Chairman George Garcia said that the matter now falls under the jurisdiction of the House Electoral Tribunal, since Abante has already fulfilled 2 of the 3 requirements to officially assume office, his proclamation and oath-taking. Both Uy and Abante will now have to assume office in order to formally be recognized, a decision that will ultimately rest with the House. Mai. Thank you for that report, Joash Malimban. Siyempre, ang kakatigan niyan dyan ng House, kung ang masusunod din ng House, kung sino pa uupuin nila congressman sa House. Sino po ba speaker doon? Hindi po ba? Di ba mga tambay? Sino po speaker? Di po ba kaalyado? Kaalyado po nito na tinatawag na pastor. Mga tambay. Nakita nyo po, napakalaki pang krus. Ang suit po ni Congressman Abante, mga tambay. Napakalaking krus pa. Yan po. Ganyan po ang ating gobyerno ngayon, mga tambay. Napakarami pong issue, lalong-lalo po sa vote buying. At napakarami rin pong issue na citizenship. Meron pang nanloko. Niloko pa ang kanyang pangalan. Ginago pa ang kanyang pangalan. Pinaganda pa ang kanyang pangalan. Ginawa pang imported. Di ba? At may kaso rin po ito. At hindi po ito makakapunta ng Amerika. Pero nanalong senador. Pero naproklama. Hindi po na disqualified, mga tambay. Hindi po katulad ni Uy, mga tambay. ni Representative Joey Uy, mga tambay. Ibang klase, no? Yung ibinoto ng taong bayan. At itong si Congressman, ito pong kalaban po na si Congressman Joey, nanalo po ito at matagal na po naglilingkod dito sa Maynila. Naglilingkod na po politiko ito mga kabayan. Pero nung natalo po si Pastor Abante, si Congressman Pastor, nung matalo po siya, sa kanya po ngayon sinilip daw ang citizenship. Pero marami naman po nagpapatotoo. Kahit po ang magulang po ni Congressman Joey ay pinanganak siya
pinanganak siya sa Pilipinas. Yan po. Yan po ay magiging question pa po yan. Matagal pa po yan, mga tambay. Alam naman po natin, pagka ang usapin ay sa Korte Suprema, matagal po yan bago maresolba. Hindi kaya? Kasi yung issue po kay dating Pangulong Duterte, ang tagal-tagal Di ba? Mahigit 100 days na po ang dating Pangulong Duterte sa The Hague, sa ICC. Wala pa rin pong desisyon ng Korte Suprema saka ang Ombudsman dito po sa pagdakip. Kung kidnapping ba ang ginawang pagdakip? Tama ba ang ginawang aresto? Nakakuha ba ng due process ang dating Pangulong Duterte? Di ba hanggang ngayon walang desisyon? Kaya ito rin po kay Congressman Joey, magtatagal pa po ito. At yung sinasabi nga, dalawa ang pinroklama ng COMELEC, si Congressman Joey at si Congressman Pastor Abante, at ang magdidesisyon ay ang Kongreso. Ang Kongreso ang magdidesisyon kung sino pauupuin nila, di umano. 100%. Si Congressman Abante pauupuin. Dahil ito si Congressman Joey Uy ay inappoint, inendorso po ito ng Vice President. Di ba itinaas ang kamay nung halala ng Vice President? At sino po ba ang kaalyado ng Pangulong Marcos nung nakaraang halalan ng kanilang alyansa at kaalyado na speaker? Di po ba si Abante? Ipagtatalunan pa ba yan? Yan po, napakagaling po ngayon ang nangyayari po sa ating bansa, lalong-lalo po sa COMELEC. Ganyan po ngayon ang ating COMELEC. Mga kabayan, wala pong kinikilingan at wala pong pinapaboran ng COMELEC, mga kabayan. Ganyan din po nangyayari po sa isang party list ng sumusuporta po sa mga Duterte, ang tinatawag na Duterte Youth. Hanggang ngayon po, wala pa rin pong aksyon sa Duterte Youth kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. Wala pa rin po, hindi pa rin po ito napapaupo ang Duterte Youth. 3 seat po ang nawala sa Duterte Youth. 3 congressman po sana yan. Kaya lang po, mga kabayan, ay hindi po nila pinauupo. Bakit kaya? Dahil wala po silang kinikilingan. Mga kababayan, parehas po ang COMELEC. Parehas. Kitang-kita naman natin Parehas na parehas ang COMELEC. Kaya nga napakaraming issue raw ng dayaan dyan Di po ba? Napakaraming issue ng dayaan. Di po ba? May mga kaso na po sinampa dyan at reklamo. Iintayin na lang po natin ang sagot ng Korte Suprema sa mga petisyon at sinampa po na anomalya dyan. Di po ba? Lalong-lalo na yung nagkakabayaran daw po. Nagkakabayaran para lang manalo ka. Mga kababayan. Yan po ang klase ng COMELEC sa panahon po natin ngayon. Nung pumasok po ang Binagoong Pilipinas, ganyan na po ang nakikita natin sa ating gobyerno. Di umano, mga kababayan. Magagaling po ang mananunungkulan ngayon. Mga kababayan, parehas po sila. Walang kinikilingan, mga kababayan. Yung isinuka na ng taong bayan, siya pa ang ipinoproklama. Yung isinuka na, talo na, nanunungkulan pa. Ibang klase, no? Ayaw na nga sa'yo ng District 6. Kaya ka nga natalo. Hindi ba pwedeng iba na lang ang paupuin dyan? Huwag na yung ganyang klase. Isinuka na. Nanungkulan na po kasi yan Kaya nga natalo yan. Dahil gumamit din yata ng pera yan gamit ang ayuda. Nakita po, gumamit ka ng isang damukal na pera na galing sa ayuda pa, yata. Talo ka pa rin Ibig sabihin, talagang ayaw na sa'yo ng Maynila, ng District 6. Pero, gusto ka naman ng Kongreso yata. At gusto ka rin ng COMELEC. Yun naman ang malaking tanong. Isinuka ka ng District 6, kaya ka hindi nanalo, dahil dati ka ng congressman, dahil hindi nila nagustuhan ang pagpapatakbo mo, pamamalakad mo. Kaya ka nga natalo. Pero, yung tumalo sa'yo, na-disqualified. Kasi hindi ka gusto ng COMELEC, ganun ba? At hindi ka rin gusto ng speaker? Hindi kaya? Nagtatanong lang. At dadaling ka sa issue ng citizenship. Ay nako. Tingnan po natin kung saan po ang dulo nito.
Kasi po ito, matagal-tagal pa po itong question dahil kukwestiyonin pa po ito sa Korte Suprema, mga kababayan. Sana po, katigan si Congressman Joey. Katigan po siya ng Korte Suprema, mga kababayan. Sana po lumabas po ang tama at ang tama po sana ay desisyon ng Korte Suprema natin sa issue pong ito. Talunan na po ito Pinaupo mo, talunan na. Isinuka na. Mga kababayan, ganyan po. Diyan mo mapapansin, pagka sa kaalyado na administrasyon, napakabilis po nila aksyonan. Di ba? Mabilis. Mabilis nila upuan at talagang nabibigyan yata ng pabor. Hindi kaya. Yan po mga tambay, yan po ang napansin natin. Napakabilis po, naproklama agad ang isang talunan na congressman. At napansin din po natin na napakalaki po ang suot na krus. Napakalaki po ng suot na krus ni Congressman Abante, mga kababayan. Yung kaya ang nagpanalo sa kanya, yung malaking suot niyang krus, ang nagpanalo kaya kay Abante para ma-disqualified si Congressman Joey. Mga kababayan, yung kaya, nagkaroon kaya ng himala, nabigyan kaya siya ng himala nung krus na suit niya, kaya po disqualified at siya po ang hinirang kahit po siya isinuka na ng District 6, District 6, isinuka na siya, mga kababayan, ay dahil malaki po ang suot niyang krus, ay nailigtas po ang kanya pong propesyon bilang congressman. Ganon po kaya. O kaya, nabigyan siya ng himala ng COMELEC at ng Kongreso, mga kababayan. Di po ba? Paborito po siya ng Kongreso ang lahi nila. Di po ba spokesperson po yung anak niya riyan? Di ba? Si Princess Abante. Kaya po, mahihirapan na po makaupo yan si Congressman Joey. Mga tambay, mahihirapan si Representative Joey dyan. Paborito na yan. Yung anak niya, kinuhang spokesperson. Ito pang tatay na malaki ang suot na krus. Hindi po ba? Ay, nako, patawarin po kayo sa mga pinagagawa nyo. Maiksi lang ang buhay, ganyan pa ang ginagawa nyo. Well, hindi pa kayo gumawa ng tama. Nako, isa lang ang buhay natin at meron pong parusa yan. Lalo na yung sinasabi po mga bulaan, yung mga bulaan na mga mangangaral. Delikado po yan. Yan daw po ang mga kasama, kauna-unahan sa mapupunta sa kumukulong asupre. Hindi kaya? Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po mga kabayan sa inyo po. Thank you po. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA. Maisog, California, USA. Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Jo. Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog at si Norma Garcia. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo. At lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong hiling na sana po magsama-sama po tayo na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin ang kaligtasan po ng pamilya Duterte, ang Vice President, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte, na maingatan po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at maingatan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal at panalangin mga kababayan. At muli po mga tambay, paalam po muna. Sa muli po, ingat po tayo. Bye-bye.